Amen. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. Muli, magandang umaga sa ating lahat at tayo'y magbabasa ng banal na kasulatan habang naghihintay sa ating mga kapatid. Sa aklat ng Galatia, chapter 3, verses 1 to 29. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Una sa aming buhay na yung pinagkaloob sa amin. Ngayon, nandito kami. Binigyan mo ng pahintulot, Panginoon, na magbasa ng iyong banal na kasulatan. At ilang yun, makapagsamba sa iyong buhay, Panginoon, para maipakita ang aming paglilingkod at ang aming pagsamba sa iyong ilang pangalan. Salamat, Panginoon, pagnabahin po kami na narinig ngayon, maging sa mga kapatiran namin, wala pa sa lugar na ito. Ikaw ang maitaas mga parangalan ng Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang muna sa amin, upang higit namin makunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito. Purihin ka sa lahat namin, binabalik ang aming pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan. Aming Panginoong Hesus na aming kapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos. Yan. Galatians chapter 3, verses 1 to 29. Kautusan o pananampalataya. Yan, sabi ron. Kautusan o pananampalataya. Kasi nung nakaraan, nasa chapter 1 tayo and 2. Yung ang tunay na magandang balita. Tapos sa chapter 2 si Pablo at ang ibang mga apostol. Chapter 3, kautusan o pananampalataya. Ang bilis mo lang bago to. Amen. Salamat sa Panginoon. O parang manalo siya. Kapag nadidrain. Bakit? Yan. Kay, salamat sa Diyos. Yan, pinatala natin yung mic natin. Purihin ng Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Yan. Sabi rito, Galatians chapter 3, verse 1, mga hangal, kayong mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesucristo sa krus. Sabihin na ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Yan. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong matapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Yan. Kasi ito sa Galatia, yung panimala, yung binasa natin, yung mga tao, yun nga yung sa kautusan, nahahati sila. May mga nagtuturo sa kautusan na doon yung tao maliligtas. At sabi naman ni Pablo, hindi sa pananampalataya. Yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Sabi sa Galatians 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Kasi yung pagsunod sa kautusan, paggawa ng mabuti sa sariling lakas yun, sa sarili nilang kakayahan. So, ibig sabihin, naniniwala na ang kaligtasan ay makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti gamit yung sarili. Hindi kasi ganoon ang kaligtasan. Sa paano paraan natin na kukuha ang kaligtasan sa ating mga napag-aralan? Sa pananampalataya kay Kristo. Yan, yun makukuha. Yun yung sinasabi ni Pablo. Yan, talagang napakahangal sa pamumuhay sa Espiritu. Ibig sabihin sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Mayroon pa naman siguro. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng himala? Dahil ba sa inyong gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Yan. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Yan. Kasi nakakagayan po nila palataya sa pakikinig patungkol sa salita ni Kristo. Yan. Iyon ay hindi
nakukuha sa gawa. Ayan, hindi kasi tayo maliligtas sa gawa. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito si tinuring ng Diyos na tao matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Sa buhay ni Abraham, paano nasabing nanampalataya siya doon? At hindi sa gawa. Bakit? Kasi sila matanda na pero nagkaanak pa rin. Sa literal na buhay, sa tao, sa buhay ng tao, mayroong post na sila malabo na sila magkaanak. Ngayon, dahil sa ipinangako ng Diyos yun, sumampalataya sila. Kaya nagkaroon sila ng anak. Hindi nila gawa yun. Kasi wala na silang kakayanang magkaanak pa Yun ay himala ng Diyos at yun yung loob ng Diyos at sa pamamagitan yun ng pananampalataya. At dahil doon, nagkaanak sila. Kaya yun yung istorya ni Abraham. Matanda na sila noon. 99 na siya noon Tama ba? 99 na si Abraham nung mabuntis si Sarah. 99. Tapos si Sarah. Ilang taon na noon? Sabihin, menopause kasi ang tao na may menopause 45 lang, meron na 50 Sige nga, search nyo nakalimutan ko din ilang taon siya. Kailangan natin mag-search yan. Okay? Sa cellphone, kaya naman, Brother Miro, Abraham. Yung sa Genesis. Yan ko, ilang taon na si Sarah nung nabuntis siya. Isang taon pa lumipas dun Sabi isang taon. Ilang taon na siya Kasi Abraham, 100 years na 90? Yan. Sandaan si Abraham. Si Sarah. 90. O yan, 10 years kasi pagitan nila 90. Siyam na pung taon na si Sarah nang mabuntis. Genesis 17:17. Genesis 17:17. Yan. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki sa 100 taong gulang? 100 years old siya. At si Sarah, maglilihi pa ba siya sa gayong siya ay 90 taon na. Yan, sabihin, 90 taon na si Sarah. Sa isip ni Abraham, maglilihi pa kaya sila? Ako 100 na, tapos si Sarah 90 na. At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng ipinangako ninyo sa akin? Yan, kasi si Ismael naman, yun naman yung anak ni Abraham na desisyon ni Sarah. Desisyon ng tao. Yan yung gawa ng tao. Yun, si Ismael. Pero si Isaac na isa-isang anak ni Abraham at ni Sarah, sa kapangyarihan ng Diyos yun. Kasi nga, meron post na si Sarah noon. 100 taon na si Abraham, si Sarah 90. Amen po ba? Ayan Genesis 17:17. Nabalik na tayo sa Galatia. Ayun kung bakit kinaluguran ng Diyos si Abraham. Dahil doon. Yan. 6 yun. Genesis 3:6. Tulad ng nangyari kay Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na taong matuwid. So, ibig sabihin, kapag tayo may pananampalataya, doon tayo ituturing ng Diyos na matuwid. Hindi dahil mabuti yung ginagawa natin. Tama po ba? Hindi dahil mabait ka, kaya hindi ka pa pwedeng maging matuwid kung ikaw ay mabait lang. Okay? Dapat meron kang pananampalataya sa Diyos kasi yung Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano ka gumawa na mabuti. At doon ka magiging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa banal na pagkatakot mo sa Kanya dahil sa pananampalataya. 7, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. So, ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Ibig sabihin nun. Kasi sino yung mga lahi ni Abraham? Yung mga Israelita, yung mga taga-Israel. Yan, Israelita, yung mga anak ni Abraham na ditawag mga taga-Israelita. So, ibig sabihin dito, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang
tunay na lahi ni Abraham. So, ibig sabihin, hindi lang yung Israelita, maging tayo man na nananalig sa Diyos, tayong mga hintil. Yun o, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay. Ibig sabihin, kahit Israelita ka pa, kung hindi ka nananalig at sumasampalataya sa Diyos, hindi ka tunay na anak ni Abraham. Tama? Kaya dalawa ang Kristiyano, isang tunay, isang hindi. Kaya nga, dalawang hayop yung biniberipia sa banal na kasulatan, tupa at kambing. Pagdating ng panahon, yung mga tupa lalagay sa kanan, yung mga kambing ilalagay sa kaliwa. Yun. Kaya may dalawa. Tapos sa tanim naman, mayroong mga trigo at mayroong mga damo. Magkapareho din yun, parang damo. Pero yung trigo kasi namumunga yun. Yung damo, wala yun. Wala kang mapapakinabangan doon. Galatia 3, bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan na ipawawalang sala ng Diyos ang mga hintil, tayo ngayon. Ibig sabihin, bago pa mangyari yun, ipinahayag na ng Diyos na pawawalang sala ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. O tama. Kasi dahil sa anak niya na si Isaac, lahat ng mga bansa ay napagpala. Okay? Kaya noong pa man, talagang binigyan na ng karapatan din ng Diyos na maging anak niya, lahi niya at tayong mga hintil na hindi Israelita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Noon pa pala, talagang hindi niya ng Panginoon yung pangako niya rin sa ating mga hintil. Kasi ang iba talaga pagkakakala talaga sa Israel yung anak nila. Pero sabi ng Diyos dito sa Galatians 3:8, bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan ay nipapawalang sala ng Diyos ang mga hintil. Hintil yung mga ibang bansa na hindi Israelita sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Okay, lahat ng bansa, kasama na tayo ron. Sumampalataya sa Diyos, si Abraham, kaya siya pinagpapala. At pagpapalain din, tulad niya, ang lahat ng nananalig sa Diyos. Amen. Yan. Lahat ng nananalig sa Diyos ay pagpapalain din na kagaya ng pagpapala ni Abraham. Amen po ba? Yan. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin, kapag ikaw naniniwala ka na ikaw ay maliligtas, gamit yung sarili mong kabutihan, kasi ang tao pag labas ka dyan sa labas, tanungin mo yung mga tao, paano ka mapupunta sa langit? Ang sasagot sa'yo talaga, gumawa ka lang mabuti. Yun yung ibig sabihin ng pagsunod sa kautusan. Kasi ang kautusan mabuti yun. At yun yung batas ng panahon nila Moses. Na doon nakatingin yung mga Israelita, yun sinusunod nila para sila maligtas. Pero hindi doon patungkol ang kaligtasan. Yung kautusan, sabi ng Bible, pinadala ng Diyos yan hindi para maligtas tayo. Ipinadala ng Diyos yan para ma-verify yung paglabag, yung kasalanan. Malaman mo yung bawal. Kasi kung walang batas, walang kautusan, hindi mo alam yung bawal. Kasi doon bawal, pumatay, igalang mo ang iyong ama't ina. Kung wala nun, hindi mo gagalang yung ama't ina mo. Walang nakasulat doon walang batas walang babala Tapos bawal. Pwede ka pumatay kasi walang bawal. Tama? Yun. So, ibig sabihin, ipinadala ng Diyos yung 10 Commandments, yung kautusan para malaman natin yung paglabag, para malaman natin yung mga bawal. Amen? Maliwanag po ba? Kaya hindi dahil sa pagsunod sa 10 Commandments, hindi dahil sa paggawa ng mabuti tayo maliligtas. Okay? So, paano parang tayo maliligtas? Sa pananampalataya kay Jesus. Okay? Sa Diyos, kay Jesus. Yan. Galatians 3:10, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kasi kapag ginagawa mo yung mabuti, ikaw ang gumagawa sa sarili mo. Kasi pinanganak ka. Hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ ang buhay bilang Diyos Panginoon sa sarili mo. Ano yung batas na sinusunod mo?
Yung kaisipan mo lang. Okay? Yung mga naririnig mo lang sa magulang mo, sa mga tao, sa mga kwento, at sa mga nalalaman mo ukol lang sa iyong sarili. Kaya, paggawa ng mabuti yun sa sarili at hindi yun pwede makapagligtas. Okay? Si Jesus kasi ang daan eh. Kaya dapat si Jesus yung sampalatayanan natin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, susumpain ka pag hindi ka sumunod doon. O, paano yan? Kapag hindi mo na perfect yun, di wala ka ng kaligtasan. Tama? Buti na lang, dumating si Jesus, hindi mo na kailangan sundin yung kautusan. Ang kailangan mo lang sundin, yung pananampalataya, tanggapin si Jesus bilang Diyos. At siya na ang bahala na ituro sa iyo yung mabuti. At dahil sa banal na pagkatakot mo kay Jesus, automatic magagawa mo yung kautusan sa pamamagitan ni Jesus. Kasi takot ka sa Kanya eh. Kasi mayroon kang banal na pagkatakot sa Kanya. Amen po ba? Ayan. 11. Galatians 3:11, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So, sabihin, malinaw doon na hindi tayo naliligtas o na tatanggal yung kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa 10 Commandments. Yung kautusan na tinutukoy dito, yung 10 utos na binigay kay Moises, yung mga kautusan ng panahon. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinaniwalaang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Yun yung sabi ng banal na kasulatan. Yung mga taong pinawalang sala o pinatawad sa kasalanan ay dapat mabuhay dahil sa pananampalataya. Righteous live by faith. Ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Bakit kaya ganoon? Ano ba yung pananampalataya? Ano meaning ng pananampalataya? Paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Yung kautusan, nakasulat yan. Tama. Si Jesus, hindi naman niya nakita. Pero pinaniwalaan mo. Okay? Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin. Kasi siya ay umako yun ng sumpa na yun na dapat sa atin. Kasi tayo nagkasala. Ngayon tayo dapat yung mapahamak at dapat ipako sa krus. Ibig sabihin, pag pinako sa krus, papatayin ka. Ang mga tao na nagkasala noon, na masasama, pinapako sa krus, ibig sabihin, pinapatay, hatol kamatayan. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy kasi makasalanan. Kaya si Jesus, bagamat wala siyang kasalanan, inako niya yung mga kasalanan natin, kaya siya yung nakasabit doon sa krus, ibinitin sa krus na itinuring na masama dahil tayo, dahil sa atin. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritu ipinangako ng Diyos. Tandaan natin yan. Hindi ibibigay ang Espiritu ng Diyos sa atin kung mabait lang tayo, kung gumagawa lang tayo ng mabuti. Tandaan natin at wala tayong pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Tandaan natin yan dito. Galatians 3:14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritu ipinangako ng Diyos. Kaya binibigay ng Ama ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalig natin kay Kristo. Mga kapatid, ba't ano ba kahalagahan ng banal na Espiritu? Sa kaalaman ng lahat, sino yung nakakaalam? Ang banal na Espiritu ay napakahalaga. Ito yung access natin sa langit. Ito yung tatak na dapat makita sa puso natin pagka dating ng panahon na tayo ay kukunin niya na. Kapag wala yung Holy Spirit sa puso natin na tatak, hindi tayo maliligtas. Kaya napakahalagang malaman natin yan. Kaya sabi ng Bible, huwag natin pighatiin ang Espiritu ng Diyos kasi walang kapatawaran. Kasi kapag wala sa puso mo yan ang pighati mo, hindi mananahan sa iyo yan. At wala kang tatak ng kaligtasan, paano ka mapupunta ng langit? Wala sa
sa iyo yung banal na Espiritu? Ayun yung dapat nating malaman. Napakahalaga at hindi yan nakukuha gamit yung mabubuting ginagawa lang natin. Nakukuha yan sa pagsampalataya at pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus. Binibigyan ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus sa atin. Yan. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaanan ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan, ni naman. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinabi sa kanyang mga supling. Alin sabihin, isang supling lang kay Isaac. Hindi sa lahat ng anak niya. Hindi kay Ismael. Hindi sinabi at sa kanyang mga supling na ang pinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling. Kaya kapag nagbasa tayo ng Bible, tandaan natin kung ang salita ay singular o plural. Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga nun. Sabi dito, at sa iyong supling is iyong isa lang. Na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Kasi si Kristo mula sa angkan ni Abraham. Galing sa lahi ni David. Si David galing kay Abraham. Ito ang ibig kong sabihin. Ipinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ni hindi rin mapapawalang saysay ng kautusan ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay ipinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kasi pinangako yung kay Abraham at tinupad ng Diyos yun. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ito na ibig sabihin kung bakit binigay yung kautusan, yung kabutihan. Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Yan yung sinasabi natin kanina. Yung kautusan, ibinigay yan para makita at malaman natin yung paglabag o pagsuway, yung mga bawal. Hindi para maligtas. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautusan. Ito ay sa pamamagitan ng mga anghel. Sa tulong ng isang tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan na yun? Yung tagapamagitan noon, ibinigay ang kautusan. Moses. Moses yun. Okay, tama. Kung gano'n, bakit ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Yung Ten Commandments, ibinigay para malaman yung paglabag o yung pagsubay o yung mga bawal sa mas mababaw na kapaliwalagan. Kasi kung wala yung Ten Commandments, walang bawal. Pwede kang mangalunya, pwede kang pumatay, tama? Pwede mo bastusin yung magulang mo, pwede mo huwag mo nang igalang ang Diyos, pwede mo huwag ka na magsimba. O, di ba? Ganun yun. Kung wala yung kautusan, kaya lang problema, may kautusan na. Naniniwala naman yung mga tao doon, hindi naman sumusunod pa rin, di ba? Yun yung sinasabi ng Diyos. Kahit na binigay na yung kautusan, walang sino mga tao pwedeng sumunod doon, makakasunod. Kahit na sabihin mong doon ka pa maliligtas, at na malabas ka. Maraming hindi gumagawa ng kautusan dyan. Di ba? Maraming bastos sa magulang. O maraming mga kriminal. Tama? Pero alam nila yung Ten Commandments. Alam nila yung mabuti. Tanungin mo, paano ka bubot ng langit? Gumawa ka ng mabuti. Tinuturo nila yung kautusan. Kasi yung kautusan yung mabuti. At yun, yung batas na dapat sundin nung panahon. Sa kaligtasan nila. Yun yung paniniwala ng Old Testament. Panahon nila Moses. Pero ang totoo, ang kaligtasan ay hindi doon makukuha, kundi sa pananalig kay Kristo. Amin mo ba? Ayun yung sinasabi ni Pablo. Kung gano'n, bakit ibinigay ang kautusan? Galatians 3:19, ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung isang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Yun. Kung yung Ten Commandments na yun ay nakakapagbigay buhay, pwede. Kaso hindi, kautusan lang yun. Wala namang kapangyarihan yun. Sino nakapagbigay buhay? Sino nakakapagbigay buhay? Si
Jesus. Ako, ang daan, katotohanan at ang buhay. John 14:6. Tama? Wala makapupunta sa langit. Sabi ro, sa langit. Sino nasa langit? Yung Ama. Okay? Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Jesus, yung kailangan natin, hindi yung kautusan. Yan sinasabi ni Pablo. Sa pamamagitan ng, nakita mo ba si Jesus? Hindi. Ano yung pananampalataya? Paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakita. True faith. Yan. Hindi mo nakita, pero naniwala ka. At si Jesus yun. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Kasi lahat ng tao ay talagang alipin ng kasalanan. Bakit naging alipin ng kasalanan lahat ng tao? Sa pamamagitan ng dugo na namanan natin sa ating ninulong sila Eva at Adan. Kaya lahat ng pinanganganak na tao nasa ilalim na kasalanan. Kaya nga sabi ng 1 John 5:19, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya kasi ang mga nasa sanlibutan ay nasa ng mata, at pita ng laman nasa ng mata, at kayawanan ng mundong ito. At yun yung kaisipan natin. Kasi meron tayong dugo na makasalanan. Kaya kapag ipinanganak ka sa mundong ito at hindi mo pa nakilala si Jesus, oo, normal na lumalaki ka din naman mabuti, hindi ka gumagawa ng masama. Pero ano, yung konsepto ng kaisipan mo, ang kumita ng salapi. Tama, mag-aral mabuti. Bakit? Para matupad ang pangarap. Ano pa? Maligayahan ang aking mga magulang. Okay? Matulungan. Puro mabubuti naman yun. Tama? Pero ano yung magbe-beneficio nun? Sino? Tayo. Sa sarili lang natin. Kaya puro pagpapaligayan sa sarili. Yan. Pamumuhay sa sarili. At ano yung sabihin ng pamumuhay sa sarili? Sin. Kasalanan. Kasi ang definition ng sin, living by own. Pamumuhay sa sarili. Yan. Pamumuhay, pinaliligayan niya lang ang sarili. Nabubuhay, gamit ang lakas, kakayahan, kaalaman, gamit ang sarili. Ang tawag doon, sin, kasalanan. Kasi dapat nabubuhay tayo sa Diyos at para sa Diyos. Okay? Ayun yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Nabubuhay dapat tayo para sa Diyos. Okay? Tama po ba? Okay, naiintindihan naman. Naiintindihan. Okay. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay lipin ng kasalanan. Bakit? Lahat tayo galing sa ninuno natin si Eva at Adan. May dugo tayo ng kasalanan dahil sa kanila. Kaya ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na ibinigay sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Pero bakit? Si Kristo naman ay tao. O bakit siya? Hindi siya makasalanan nung ipinanganak. Tao naman siya. O, di ba? Bakit? Sa tingin nyo? O, sino pwedeng magsagot? Bakit si Kristo, tao naman, bakit wala siyang kasalanan? Okay. Ha? Amen. Wala siyang dugo na makasalanan. Hindi siya galing sa dugo ni nanay niya. Sino? Si Mary. Tatay niya si Joseph. Bakit si Mary? Virgin. Nung pinanganak si Jesus. Okay? Hindi pa sila nagsisiping ni Joseph. Okay? At si Jesus hindi galing sa kanila. Sa literal na ginagawa ng tao. Okay? Siya ay galing, sabi ng Matthew, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nalagay siya sinapupunan ni Mary sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi galing sa dugo ng tao. Naging tao lang siya dahil iniluwal siya ni Mary na isang tao. Pero hindi siya galing sa dugo ni Mary at ni Joseph. Okay? Galing siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya banal siya. Okay? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Anong Espiritu? Sabi ng Hebreo, sa mga anghel, sila yung mga Espiritu. Anghel ba nakikita natin? Hindi, kasi Espiritu sila. Ganun din ang Diyos si Jesus. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi siya tao na niluwal nila Mary. Okay? Naging tao lang siya kasi niluwal siya ni Mary na tao. Pero nung siya yung pinagbuntis, hindi siya tao. Hindi siya literal. Okay? Galing siya sa kapangyarihan ng
banal na Espiritu ng Diyos. Kaya dahil sa pananampalataya, tayo nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos kay Jesus. Kasi siya ay Espiritu, galing sa spiritual. Amen. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Okay. Yung kautusan, yun yung nagkulong sa atin. Sabi dahil doon yun yung naging weapon para tayo'y maihanda din sa ating Panginoon. Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga. Okay, nakulong. Parang magulang natin yung kautusan. Ginagabayan tayo. Yan, bawal yan, masama yan. Pero, bakit bawal? Bakit hindi ko kailangan gawin to? Kasi, alam mo, gagalit si Jesus, di ba? Lagi tuturo ng magulang, ay, ba't yan? Gagalit si Jesus? Parang gano'n. Ibig sabihin, yung kautusan, mabuti yan. Yan yung naging tagapangalaga sa atin para ihanda tayo sa pagkakilala kay Jesus. Yan yung nag-uudyok sa atin para kilalanin si Jesus. Kasi bawal yan, magagalit siya. Bakit kailangan pumatakot sa Diyos? Kasi may impyerno. Kasi may langit. Kaya doon natin nalalaman, ay yung pala yun. Kaya nagkakaroon tayo ng lubos ng pagkakilala sa Diyos. Okay? Yun yung naging gabay natin, yung Ten Commandments, yung kautusan. Kung bakit tayo naging mas mabuti. Mas mabuti bakit? Sabi ni Jesus sa mayaman, sabi ko mayaman, mabuti ko ro. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti, tinuro ni Jesus ang Diyos. Kasi ang kalooban lang ng Diyos talaga ang mabuti. Yan. Kaya inaalagaan tayo ng kautusan para hindi natin makilala ang mabuti, ang Diyos. Amen? Yan. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya yung kautusan hindi masama. Mabuti yun. Yun nga lang, walang kapangyarihan yung kautusan na iligtas tayo. Walang kapangyarihan yung kautusan na kabutihan gamit ang ating sarili na iligtas tayo. Ang kapangyarihan ng kautusan ay para ipakilala tayo sa Diyos. Alagaan at kinalaunan makakilala natin ng Diyos. Iyon ang ibig sabihin ito. Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Yan. Dahil kasi sa kautusan umaasa sila ng panahon na darating ang panahon na talagang darating ang Mesiyas. Kaya ngayon inaabangan nila Peter na may propesiya na talagang may tagapagligtas na tuturo sa atin yung si Jesus Christ. Kaya nung nakita na nila si Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, ang isa na naririto na hindi nyo nakikilala ay higit sa akin. Hindi nga ako dapat magsitas ng kanyang sandalyas. Narinig yun ni Andrew. Tama? Sino yun? Siya. Si Jesus. Nakilala nila si Jesus. Sinundan na nila si Jesus. Hanggang sa marating nila yung napansin ni Jesus. Tapos sinama siya sa bahay. Saan ka nakatira? Guru, Rabbi. Sumama kayo. Nakilala nila si Jesus. Yun. Tapos si Andrew naman, hinanap niya agad si Peter. Natagpuan na namin ang Mesiyas. Diba? Ang ipinangako, ang tagapagligtas, ang Kristo. Ayun. Kaya doon na nagsimula. Kaya nahatid siya dahil sa kautusan na alagaan yung mga disipulo ng panahon, nagkaroon sila ng paniniwala sa propesiya. Okay, at dahil sa kautusan na yun, natuto silang gumawa din ng mabuti. At nung natagpuan na sa Kristo, naging lubos ang kanilang kabutihan. Kaya nagkaroon na sila ng tunay na kaligtasan ng panahon na yun. Dahil naniwala sila kay Jesus. Yan. Okay? Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating siya. Naiintindihan ba yung ating pagpapaliwanag? Hindi naman nakakalito. Mailigtas ba tayo ng kautusan? Hindi. Sino magliligtas sa atin? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ano lang ang trabaho ng kautusan? Ang alagaan tayo, ang dalhin tayo sa pagkakilala kay Jesus. Okay, yun ang trabaho ng kautusan. Ang kautusan ipinadala para malaman ang paglabag, ang kasalanan. Okay, malaman. Hindi para iligtas, para malaman natin yung kasalanan. Okay, kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin kasi naging tagapangalaga natin dahil sa kautusan naiiwasan mong gumawa ng masama. Di ba? Tama? Ay, huwag kang papatay pala. Sabi ng Diyos, utos pala ng Diyos. Ay, igagalang ko pala yung nanay ko. Kasi kung wala yun,
baka sinapak mo yung tatay mo, nagsusunto ka kayo araw-araw, di ba? Diba, nanay mo na, kasabulutan kayo. Lagas-lagas na yung buhok nyo, araw-araw. Diba? Tingin mo sa salud, ay, kalbo na ako. Nagtaka ka ba? Laki kayo nagsasagutan ng nanay mo, walang kautusan. Tama? Ganun yun. Ano ba? Nakikita mo dyan, may naghahabulan, konting tingin. Sama mo tumingin nakakalaki ka, di ba? Dahil doon, nagkaroon tayo ng batas o makukulong ka na. Bawal yun Kasi ang batas talaga galing sa Bible yan Sa pamahalaan. Kaya nga yung mga mananalo na sa gobyerno, presidente, nanunumpa sa Bible yan Kasi yung batas sa Bible yun Utos ng Diyos yun Dapat yun ang masunod. So help me God. Sabi nga ng mga presidente, di ba? Nanunumpa yan pag nanalo sa pinakamataas na hukuman. Yung pinakamataas doon. Ano ba yun? Tawag doon? Brother Joshua, yung pinakamataas na hukum? Supreme Court. Yung mga yan sa Bible. Si Chief Justice, di ba? Ayan, Chief Justice. So, help me God. Yung presidente, nanunumpa yun sa salita ng Diyos sa Bible. Kaya may Bible doon sa Senado, sa hukuman, sa Senado, may Bible doon. Kasi yun yung batas. Nobody is above the law. Walang pwedeng mas mataas sa law, sa kautusan. Kasi utos ng Diyos yun. Pero higit na mataas ang Diyos. Amen. Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga namin hanggang sa dumating si Kristo. Kaya inalagaan tayo ng mga bawal ngayon. Paglabag na nung dumating na si Kristo, yan, nalabos na yung ating kabutihan. At mas ginawa ni Kristo yun sa buhay natin. Kasi tayo hindi natin mape-perfect yun. 10 yun Yung isa lang magawa mo nun, labag ka na sa lahat, sablay ka na. Ngayon, balik ka na naman sa umpisa, balik na naman, nangangako ka na naman. New Year's resolution ka na naman, tama. Lord, mangangako ka lang, hindi na ako umiinom sa January 2. Kasi January 1, New Year Kaya diba, puto ka, boom, 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 happy New Year! Ilong ka, kala mo ka sa ala. Sa umaga may hangover ka, kailangan mo sumundot kasi hihilo ka Pambalnaw, Kasi pangako, hindi na ako iinom. January 2, kaya lulubusin mo 31. January 1, panundot na lang yun, pagtanggal ang over. Kasi dati makinginom din ako Pag sobra, ulo kang over, kailangan mong uminom. Kahit ka mga 2 voting Red Doors lang para mawala. Para balik to normal ka na. Pag nakatulog, gising, ayos na. Over ka na naman, nakapag-charge ka na. Kaya January 2, magpapakabuti na ako. Dadating yung January 2, hindi ka iinom maghapon. January 3, hindi ka rin uminom maghapon, pero pagdating ng January 4, tumikim ka na, isang baso lang muna. Pre, kagay dyan, isang baso lang naman, hindi na ako umiinom Pero nahihiya ako sa'yo, pasyat nga, di ba? Hanggang natikman mo na naman, init na naman yung tenga mo. Tuloy-tuloy na naman, diba? Labag ka na. Ganoon. Hindi kagaya ng meron kang pananampalataya kay Jesus. Hahawakan mo pa lang, may pumipigil na sa'yo. Yung banal na espiritu. Ayan, ganun yun. Iisipin mo pa lang, alam mo lang masama. Ika-cast out mo agad, Lord, sorry po. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Diba? Ganun ang may banal na espiritu. Kaya yung espiritu ang pinag-usapan natin sa Galatian. Yun yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Tumatakbo ka sa kasalanan. Hindi yung kasalanan, otokso, layuan mo ako. Hindi ganun, hindi siya ilalayo yun, lalapit pa yun. Asarin ka pa ron. Tama? Ikaw ang tatakbo, kaya makikita mo pa lang sila pumuporma, naglalagay ng lamesa dyan, lipat ka na sa ibang daanan. Doon ka na, shortcut ka na. Okay? Shortcut ka na. Pag makikita mo nakasala ka, maliban na lang, pag gusto mo, ikaw ang namuhay doon, hindi ka nakinig sa tinig ng banal na espiritu. Alam mo lang mapapahamak ka doon. Halimbawa, Shopee, walang pera mo, saktual ang budget mo, naisip mong mag-Shopee. Huwag ka nang tumingin ng mga may sale, di ba? Mga 12-12, mga ganun, di ba? Baka matukso ka, sigurado matutukso ka nun. Patayin mo na yung cellphone mo, tulog ka na lang, di ba? Ganun kasi kapag tinignan mo ba yun, hindi kasi siguro si Samson, si Samson ka, napakalakas Tinalo ni, hindi Delilah Tama? Binibiyak niya yung sa istorya ni Samson, pag pinag-aralan yung buhay niya, yung leon. Pagka hinati niya yung bunga hanggang buntot, wasak. Ganun kalakas si Samson, pinupunit niya yung bunganga ng leon. Kaya niyang punitin hanggang buntot.
biruin yung lakas meron siya. Leon yun, laki pa sa kanya yun. Hindi tayo kasi lakas ni Samson. Siya nga, ang lakas, pero si Delilah lang yung kahinaan niya eh. Ganun din tayo. Kaya kapag takbo ka na sa kasalanan. Pag alam mo nang magkakasala ka, iwas ka na. Yung banal na espiritu na gagawa noon. Ngayon yung ibig sabihin ni Pablo dito. Kaya hindi ka pwedeng maligtas sa kautusan. Kasi yung kautusan, ikaw lang yun. Ikaw lang ang gumagawa. At sigurado sa paggawa mo sa sarili yun, madisgrasya ka. Hindi pwedeng hindi mapiperfect na yun. Sablay ka. Subukan mo magsulat ng napakarami. Imposibleng hindi ka magkamali. Tama? Kahit napakagaling mo magsulat, sa sobrang dami yan, imposibleng hindi ka magkamali. Magkakamali ka nun dyan kahit isang letra, isang salita. Ganun po yun. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay gamit yung sarili natin. Kailangan natin si Jesus. Amen. Kailangan natin pamumuhay sa Espiritu. Kailangan natin ang banal na Espiritu na makukuha natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan. Amen. Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. O yan. Kaya kapag tinanong ka, paano ka maliligtas? Ano ang sagot mo ngayon? Sumampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka. Di ba? Dati pag tinanong ka, paano ka maliligtas? Lalo na kung bata ka pa, gumawa ka po ng mabuti. Di ba? Kahit ka pa matatanda na. Sa paano paraan ba tayo maliligtas? Kahit ako, dami kong tinanong mga nakalipas na panahon. Talagang alam ng mga tao. Di ba maliligtas naman tayo? Gumawa lang tayo ng mabuti. Kahit sa bahay lang tayo, basta hindi ka lang nakikipag-away, tumutulong ka naman, kahit paano, hindi ka naman nakukulong, masamang tao. Di ba yun lang naman yun talaga yung paniniwala na kahit anong paliwanag ko pa, ayaw talaga nila ako paniwalaan. Oo, ganun talaga. Kaya mapalag tayo kasi ganun talaga. Sabi ng Bible sa Roma, at hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga madilim na pag-iisip. Pero tayo hindi. Tama? Kaya mapalad yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila hinayaan ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga hinayaan ng Diyos yun. At nakalulungkot isipin, pagdating ng panahon, mapapahamak sila sa impyerno. At dapat kahabagan din natin sila, kaya huwag kahit tumigil manalangin para sa kanila. At sa abot din ng ating makakaya, baka din naman tayo gamitin ng Diyos para makinig sila. Amen? Ngayon ang kaibahan ng pamumuhay sa kautusan at pamumuhay sa pananampalataya sa Diyos. Ang pamumuhay sa kautusan, pinaniniwalaan niya yung mga literal na bagay na ginagawa niya. Yung kabutihan. Yan. Tatandaan natin yun ha. Yung mabuti na ginagawa natin, hindi tayo kayang iligtas doon. Pero yung pananampalataya natin kay Jesus ay kaya tayong iligtas. Kasi siya ang gagawa ng mabuti para sa atin na hindi natin kaya gawin. Amen? Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Kasi sa Galatian, yung mga tao doon naghahati. Yung ibang katuruan doon, maging mabuti ka lang, masunod ka kautusan ni Moses eh. Ligtas ka na eh. Hindi. Sabi ni Pablo, sana hindi na sana dumating si Jesus kung doon. Tama po ba? Bakit kapag dumating si Jesus na isang tao, karpintero, isipin nyo ito ha, isang tao, karpintero, na kilala buong daigdig. O, di ba? Saan ka pa? Kung si Pacquiao ka, hindi kilala buong daigdig. Di ba? Sikat yun, boksingero talaga yun, nakikita sa TV. Si Jesus, hindi pa uso TV nun. True yun. Tama. Hindi pa uso TV nun. Wala pa TV nun. Makalubang modernisasyon pa yun eh. 80 pa yun eh. After, panahon, ano ba tawag yun yung sinauna pa bago si Jesus? BC. Oh. Before Christ yun, BC. Before Christ pa, wala pa si Kristo, BC. AD after death eh. Pagkatapos na yung pagkamatay, ngayon na yun eh. Oh. BC, before Christ. Bago dumating si Jesus pa, Old Testament pa yun. Wala pang TV nun. Di ba yung mga panahon pa nga ng mga bago
bago pa lang konti. Pero wala pa rin TV noon. Wala pang high-tech noon. Pero kilala buong daigdig, biruin ko yun. At pinaniwalaan ang lahat. Anong kapangyarihan meron yun? Isa lang ibig sabihin nun, kapangyarihan ng Diyos dahil siya ang kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong hindi maniniwala ng mananampalataya kay Jesus? Amen? At sinong hindi talaga maniniwala sa banal na kasulatan na eksakto ang ipinahayag at sinasabi sa atin. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Galatians 3:26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Biruin nyo, no? Galatians 3:26, dahil sa pananalig natin kay Kristo Jesus, itinuring na tayo mga anak ng Diyos. Biruin nyo. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo. Ito yung sinasabi natin kanina, naging damit. Yan. Nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Yan. Nang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu na bautismuhan ka na sa pamamagitan ni Jesus. Yan. Kasi bautismo sa tubig, simbolismo yun ng bautismo sa Espiritu, sa banal na Espiritu. Ang bautismo sa banal na Espiritu, yun yung time na tanggapin mo ng buong buo sa buhay mo ang ating Panginoong Jesus. Yan, yun, tinanggap mo sa buhay mo siya ng totoo sa buhay ng tunay talaga. At yun, bautismohan ka na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin, ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Bakit? Paano tayo naging isa? Lahat. Hudyo, Grego, babae, lalaki, bakit tayo naging isa? Naging iglesia tayo. Naging isang katawan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo tinatawag na mga Kristiyano. Amen. Naging isa na tayo. Nasa atin na ang pangalan ni Kristo. Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano. Kaya hindi ka pwedeng tawagin Kristiyano kung hindi ka isa kay Kristo. Kung hindi ka pumaloob sa buhay ni Kristo. Kung hindi ka iglesia ni Kristo. Pero hindi yung relihiyon. Hindi yung relihiyon, yung sekta yun eh. Si Kristo, personalidad. Tama? Diyos. Personalidad, hindi sekta. Okay? Nakita niyo bang nagtatag si Jesus Christ ng sekta noon? Walang sekta pa noon. Walang relihiyon pa. Meron yung relihiyon, yung mga Hudyo, yung paniniwala nila. Pero si Kristo, walang itinatag na sekta. Okay? Itinatag niya yung salita ng Diyos na dapat tayong makipag-isa sa Kanya. Okay? Si Jesus na binigay ng Ama sa atin na dapat nating sampalatayanan. Siya yung batong panulukan. Okay? Siya yung matibay na bato, si Jesus. Okay? Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo. Kaya, nabubuhay na si Kristo sa atin kasi siya na yung gamit natin. Kaya tayo ay Kristiyano. Pero mali yung paniniwala natin eh, ba? Ng mundo eh. Kasi ang mga Kristiyano tinatawag, sa totoo lang, yung mga taong lahat na naniniwala din naman kay Kristo ay hindi totoo. Maraming relihiyon yan. Magbigay kayo ng mga relihiyon ng Kristiyano tawag. Seventh Adventist, tama, Katoliko. Saksi hindi naniniwala kay Kristo yun. Naniniwala din Kristiyano din ba sila? Hindi. Iglesia ni Kristo. Ano pa? Baptist. Methodist. Tapos tayo, born again. Oneness. Dami, di ba? Marami, basta marami. Lahat ng mga sekta na naniniwala din kay Kristo, tinatawag nila yung sarili nila Kristiyano. Pero iba ang sinasabi ng Diyos sa pagiging Kristiyano. Okay? Ang Kristiyano ay sabi ng Gawa 11:26, tagasunod ni Kristo. Dapat sinusunod mo si Kristo. Ngayon, paano mong nasabi sa buhay mo na sinusunod mo si Kristo? Kung nilalabag mo ang banal na kasulatan. Si Kristo nga ang banal na kasulatan. Si Kristo nga ang kautusan. Tama mo ba? Si Kristo ang kapahingahan. Siya ang sabat. Tama? Kaya dapat, si Kristo yung buhay mo. Dapat ipamuhay mo si Kristo. Ano ba yung pinumuhay ni Kristo? Namuhay sa pananampalataya sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos.
Wala siyang keme-keme, basta sa Diyos lang sa sumusunod. Wala na siyang seremonya. Okay? Wala na siyang ganito-ganito, gawin mo, ganun-ganun din. Wala nang ganun-ganun. Hindi na siya nabuhay sa literal. Nabuhay siya sa espiritu. Kasi galing siya sa spiritual. Alam niya ang buhay ng spiritual at yun dapat ang mangyari sa atin. Amen? Tama mo ba? Kaya dapat tayo mabubuhay sa buhay na kagaya ng ibinuhay ni Kristo. Okay? Ano yun? Nabuhay ng may kabanalan. Namuhay ng sumusunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. Ano pa? Nagturo at nangaral ng mabuting balita. Minahal ang templo ng Diyos. Bata pa siya, lagi siya nasa templo. Di ba po dapat ako lagi nasa tahanan ng aking ama? Meron mga Christian, tamad na tamad bumangon pag Sunday. Di ba? Tapos yung ibang mga sekta, papasok lang sa simbahan. Segundo lang, 5 seconds, lalabas na naman. Di ba? Tapos, papasok lang sa simbahan. Paglabas, walang pagbabago sa buhay, ganun pa rin. Hindi ganun ang mga Kristiyano. Ang Kristiyano, may pagbabago. Okay, may pagbabago sa buhay. Nililikhang kalarawan ni Kristo. Ano si Kristo? Banal. Pero hindi tayo banal. Roma 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Hindi naman tayo namubuhay na banal dahil sa gawain, sa pananampalataya. Dahil doon, nagiging banal tayo sa paningin ng Diyos. Kasi alam natin, ang tama at mali at ginagawa natin yung mga bagay, nakalooban lang ng Diyos. Amen? Yan. Kaya yun, yung pagkakaiba ng mga tunay sa hindi. Yan. Kaya lang tayo, mga born-again Christian din tawag, ang kagandahan lang, hindi tayo reliyon. Non-sectarian tayo. Okay, Old Gospel. Tinanong kayo, hindi ko reliyon. Kami ay merong malayang relasyon sa Diyos. Roma chapter 5. Roma chapter 5. Mamaya, ayan din yung topic natin mamaya. Roma 5, sabi ro. Roma chapter 5. Yan. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan. Meron na tayong personal na relasyon. Bakit tinawag na personal? Eh marami naman kayo. Eh syempre hindi ko naman alam yung tunay mong relasyon sa Diyos kung nagsisinungaling ka lang o hindi. Tama? Ikaw wala kang kaalam niya, kaya personal ikaw at ang Diyos ang nakakalam sa buhay mo nun. Hindi mo naman siya madadaya eh. O pwede mong ipakita sa akin na seryoso ka, bait-baitan, di ba? Kasi parang punta ka ng simbahan na ibang sekta, bait-baitan yung mga tao, nakayupo pa talaga eh, no? Nakayupo pa, nananalangin pa talagang gano'n eh, paglabas ng simba. Ang daan yan, pinawesa na yan. Tama? Ang tayo tayo yung video okay diyan, magsisigaw tayo, magsamog damag. Tama? Kasi simbol lang sa umaga noon. Hindi gano'n. Ang ibig sabihin ng Diyos, talagang dapat sa isip, salita at gawa, meron kang malayang relasyon sa Kanya. Okay? At magkasala ka man, talagang humihingi ka, nagsisisi ka, iba talaga yung pakiramdam mo. Alam ko, naiintindihan niyo yung sinasabi ko, na kapag nagkakasala na kayo, talagang grabe. Ang tibok ng puso mo na parang kang mamamatay pag hindi ka nakahingi ng tawad. Tama po ba? Tsaka kapag Sunday, kapag alam mo na, hindi ka nakabangon, guilty ka. Sino nakakaramdam ng ganyan? Sa totoo lang. Yung linggo, hindi ka nakapagsimba dahil tinamad ka, alam mo, tinamad ka. Ay, sorry, parang hindi ka makatingin sa Diyos, di ba? Lord, sorry, parang ang init ng mukha mo, na hindi mo maintindihan. Lord, parang guilty ka. Pero yung iba, hindi, normal lang yun. Ayos lang yan, next time na lang. Babaawi na lang ako. Hindi ganon. Iba ang pakiramdam. Talagang guilty ka. Hindi ka perfecto kasi. Alam mo yan, hanggat nasa mundo ka, magkakasala ka, pero iba ang pakiramdam ng taong may personal na relasyon sa Diyos. At nararamdaman niya ng mga totoong Kristiyano. Ako, hindi ako perfecto, pastor. Nagkakasala ako madalas. Minuto pa nga eh. Pero grabe, ang hiyang nararamdaman mo sa Diyos sa tuwing magkakasala ko. Ganon din kayo. Tama, kaya sabi, walang pagkakaiba. Ang mga Grego at Hudyo, alipin, malaya, babae at lalaki. Sabi kanina sa Galatians. Galatians na tayo ulit. Galatians chapter 3. Yun. Wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Tama?
Saan ba yun? 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. At kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Eh di ba? Napakabuti ng Diyos. Simula pa pala, talagang nireveal na ng Diyos na talagang pati tayo mga hintil pala, talagang tinuturing niya rin ang mga anak. Kasi noon, alam nila mga Israelita lang eh. Pero hindi, sabi rito, nalaman natin noon pa, talagang pati mga hintil, mga anak ko din yan. At ang tunay na mga Hudyo ay yung mga talagang nabago sa puso't isip ng Diyos. Tumanggap kay Jesus. Amen? Kaya palapakan natin ang Panginoon dahil doon, dahil pagdating ng panahon, talagang mararanasan natin lubos ang kabutihan ng Diyos. Yan. Binigay ang kautusan para ma-verify lang yung kasalanan. Tandaan natin, hindi tayo maliligtas sa mabuti. Dahil lagi naman natin yung inaaral. Kaya tandaan yan. Ano pa? Bakit tayo nagiging isa? Sabi kasi kanina tayo na naging isa 28, yan o. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, lalaki at babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong paipag-isa kay Kristo. Bakit tayo naging isa? Dahil naging iglesia tayo. Dahil naging iglesia tayo ni Jesus, okay? Ni Kristo. Pero hindi ulit. Yun ay relasyon sa Diyos. Tayo individual. Ang tawag, ibig sabihin ng iglesia, ano? Ano ibig sabihin ng iglesia? Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Okay? Kaya hindi reliyon yun. Sabi ng Romans, malayang relasyon sa Diyos. Okay? Meron tayong personal, individual, na relasyon sa Diyos. Kasi ang iglesia, pamumuhay ng mga individual na tao na ginawa niyang hari, Diyos, Panginoon, si Kristo. Pinatira niya sa kanyang ulo. Kasi ang ulo yung nagpapagalaw sa katawan, naghahari. Pagka na-stroke ka, nakoma ka, tingnan mo yung katawan mo, patay, di ba? At nakukoma ka pa, hindi ka makadilat, nasa ospital ka lang, tulog. Tama? Kasi walang ulo, wala yung ugat sa utak mo, walang napapagalaw, utak mo mahalaga at nasa ulo yun. Ngayon kapag si Kristo na nyo dyan, naging isang katawan na tayo. Yan, lahat tayo, isang katawan. Bawa, mga lalaki, naging kamay. Yung mga babae, naging paa. Ibang bansa naman, naging bibig. Yan, naging parte ng katawan ni Kristo. Yan, tawag doon, iglesia. Mga individual na tao, tumanggap kay Jesus bilang Diyos, Panginoon at Hari ng buhay nila. So, sabihin, ginawa nilang ulo nila si Jesus. Ginawang tagapanguna, pangulo, ginawang pangulo. Tama yung paniniwala nila, sa totoo lang mali lang sila ng pag-aakala. Kasi ginawa nilang reliyon sila na. Yung maliligtas hindi. Kahit sumabi ka pa sa ilang daang reliyon na nagsasabing sila ay ligtas, hindi ka pa rin maliligtas kapag wala ka talagang totoong personal kay Jesus. Kasi, Pastor, ano ba ang ebidensya na meron kang tunay na relasyon o ikaw ay iglesia na ni Kristo o ni Jesus? Meron kang una, pagbabago sa buhay mo. 2 Corinthians 5:17. Ang sino bang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito ay napalitan ng bago. Diba? Kapag naipag-isa ka kay Kristo, sabi dito, Galatians 3:28, walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, ibig sabihin, meron ka ng buhay na nagbago. Kaya ibig sabihin ng iglesia, mga individual na tao, meron ng buhay na bago. Kaya hindi mo pwede sabihin iglesia
iglesia ka yung sarili mo ni Kristo kung hindi ka nagbago sa buhay mo. Alam mo naman yung mali. Tanungin mo yung bata, yung bisyo, masama ba o mali? Mali po. Tama? Yung magmura, masama ba o mali? Mali po. Tama? Kahit sino bata tanungin mo dyan? Yung magnakaw, masama o mali? Mali po. Eh bakit mo ginagawa? Gusto ko po. Ikaw yun. Sarili mo yun. Tawag doon, kasalanan. Pamumuhay sa sarili. Wala kang Diyos na sinusunod. Wala kang Kristo na tinanggap sa buhay mo. Kasi kung tinanggap mo si Kristo, pwede hindi ka magbabago. Kasi ang mga Kristiyano, nasa Kanya yung buhay ni Kristo. Kaya nga, Kristiyano. Kristo. Nasa iyo yung pangalan ni Kristo na banal. Kaya nabubuhay ka sa buhay niya na banal. Bagamat hindi ka banal. Kasi hindi ka pwedeng hindi mo kasala hanggang nasa mundo ka na ito Pero hindi ka nagpapaalipin sa kasalanan. Iyon nga yung Holy Spirit. Kasi sabi natin, gagawa ka pa lang, alam mo na. At makagawa ka man, labis-labis ang pagsisisi mo. Hindi kagaya kapag hindi ka mo tinanggap si Kristo bilang Diyos sa buhay mo, wala kang Kristo sa buhay mo. Alam mo ba, nakapag 1, 2, 3 ako sa gym, hindi ko lang bayad, buo pa rin yung baon mo, pamasahe ko kayo, ang galing mo naman. Nakaisaw mo yung jeepney driver, natutuwa ka pa, di ba? Tama? Dahil sa girlfriend mo, kikwento mo sa kaibigan mo, friend, alam mo ba, naka-score ako sa girlfriend ko. Natutuwa ka ba? Alam mo, mali din naman yun. Di ba? Naisamos ng pare ko kanina, alam mo ba yun? Mali yun. Natutuwa ka pa, di ba? Hindi mo kasi alam. Wala ka kasing Kristo. At ngayon, ano yung religion mo? Masasabihin niya na yun. Ay, bakit mo ginawa yun? Hindi ka Kristiyano. Hindi ka tunay. Tama? Ganon. Kaya ang tunay na mga Kristiyano, may pagbabago. Kung ikaw ay dating tatamad-tamad pag Sunday, ngayon, agresibo ka na. Tama? Nagkakaroon ka ng kaligayahan sa puso mo. Di ba? Tama po ba? Sino yung nakakaranas na yun? Excited siya pag Sunday. Alam mo ba dati nag-aaway kami ng asawa ko nung bago pa lang kami, nung inipo ng Diyos yung puso ko. Namimiss ko yung... Wala pang linggo, nasa church na ako, nagkagita-gitara na ako. Sabi ng asawa ko, diyan ka na yata titira Wala ka na yata ang pakialam sa amin Kasi lagi na ako na sa church. Kasi parang mainit ako lang mainit. Yung inipo na ako ng Diyos nun, gusto ko magbasa ng Bible. Kasi nauna ako sa kanyang mas naging hinipo ng Diyos sa pagiging payo. Kaya gusto ko magigitara. Kasi naisip ko, walang gitarista sa church. Naisip ko, kaya ako magigitara ako. Gusto ko maglingkod sa Panginoon, gumamit. Kaya lagi ko na sa church. Punta ako sa church. Minsan, mas mahaba na yung oras ko sa church kaysa sa bahay. Kaya minsan nagtatalo kami ng asawa ko. Lagi ka na nandiyan dyan sa church, wala ka naman gagawa dito. Sumobra ako, di ba? Kasi yun ang nararamdaman ko, excited Magtaka ka kapag wala kang ganun nararamdaman, baka hindi ka Kristiyano. Tapos walang pagbabago sa buhay mo. Di ba? Inom ka pa rin ang inom ng alak hanggang ngayon, hindi ka nakukonsensya. Sige ka, sorry Lord. Tapos bukas na, inom ka na. Imbitahan ka na naman ng kumpara mo, Sunday, mag-church ka na sa naalala mo, wow, mukhang masarap yung NP di ba? Tsaka yung pulutan nila doon, di ba? Punta ka na lang doon. Ganun. Walang Holy Spirit sinabi mong Christian ka, walang Holy Spirit, walang tunay na walang pumipigil. Malakas yung laman. Hindi kagaya kapag tunay mo tinanggap si Jesus, yung Holy Spirit talagang nag-uumapaw sa inyong puso. Ang kagalakan, ang saya mo pagka, Sunday na, Biyernes na, handa mo na yung gamit mo. Yung asawa ko naglalaban na pag Biyernes Yung Sabado, lalaban na siya. Biyernes, Sabado, laban niya. Pero yung mga susutin namin, naka-ready na yun. So lalaban niya na yung mga labahin para wala na siyang Kaya anytime palitan mo siya, narumihan, may pampalit ka agad. Napaghandaan mo na siya. Pero yung kapag pupunta mo sa church, hello po, tara na po dyan sa pastor, pasensya na po, hindi ko makakarating. Wala po akong damit Ang
obedience natin ay mas mainam kaysa sa mga handog. Obedience is better than sacrifice. Amen? Pag kailangan natin patunayan at pagpasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng handog. Pero sa totoo, hindi mahalaga yun, hindi ka rin maliligtas. Maliligtas ka sa pagsunod mo sa Diyos, sa pananampalataya mong may kalaking nagawa. Amen? Rungkong na lang yan, kasi kung tunay ka nakakilala sa Diyos, mas magiging enlarge yung kaisipan mo, kaulawaan mo. Siyempre, magiging mapagbigay ka rin, no? Kasi mas gusto mo, ang hirap ng church namin, kailangan maging high-tech para may maraming taong maingganyo pumasok dyan. Tama? Ano gagawin mo? Sa abot ng aking makakaya, sa mga pagpapalang binibigay sa akin ng Diyos, ibibigay ko din to dahil hindi naman akin to eh. At hayaan mo na lang, ang Diyos ang magbuhos sa iyo ng masaganang pagpapala, pangako niya din naman yun eh. Pero huwag magmukhang pera yung mata mo. Yung peso, di ba? Oy, bibigay ako, papapalain ako, aamon ako ulit. Hindi ganun yun. Kusang binibigay ng Diyos yun sa kusang loob na nagbibigay sa kanya ng sagana. Amin po ba? Hindi mo madalakla ang Diyos. Matalino ang Diyos. Gustong-gusto ka ng Diyos, yung hirap na hirap ka, tapos tumutulong ka pa eh. Isa ka lang ba, tignan niyo yung babaeng balo na nagbibigay sa templo. Yung mga iba nagbibigay, ang lalaki eh. 10% times nila yun. Yung mga mayayaman, mga pariseyo. Kasi may mga kita yun, may mga tithes yun, binibigyan ng mga tao yun eh. Mga handog, kaya ang lakas nila pag hindi naman kanila yung binibigay nila, binibigay din lang naman sa kanila yun eh. Tama? Mga buta lang ng kanilang pera yun eh. Pero yung babaeng bahala, pinaghirapan niya yun. Ilang tao ang pinagsilbihan niya, makuha niya lang yung 2.50 sentimo. O baka ilang bundok ang inakyan niya para makapag-ani ng mga gulay-gulay, makapangulot. Noon kasi pwede kang makipangulot ng mga talim-talim, bebenta mo eh. Kaya manghuli ng hayop, bebenta mo. Maaring gano'n, hirap na hirap siya. Hindi na din dokumento eh. Ang mahalaga, sinabi ron, meron siyang 50 sentimo, 2. At yun na lang ang pera niya. Pero binigay niya yun. Sa templo, napakaliit nun. Ang sabi ni Jesus, mapaalad kung babae na yun. Higit pa sa binigay ng mga mayayaman, ng mga pariseyo. Pero bakit? Yung mga pariseyo nagbigay, taas na pa eh. Halimbawa, sa panahon natin na yun, bibigay ka 2,000, 1,000, 500, 200. Papakita ko ba yun? Yung iba, gano'n, pinapakita yung mga church na pansin ko gano'n, parang napapakita mo nila yung kulay ubi yun, violet yun, dilaw, gano'n. Para makita ng bibigay sila ng malaki. Pero kapag kayo 20 lang, napansin nyo, takip na takip. Lalo na pag-bari, ayaw mo patutulugin. Tama? Pero alam niyo ba, naging mabuti sa mata ng Diyos yun? Mag-pray ka. Lord, ito lang po talaga ang meron ako. Pero ito na lang ang meron ako. Bibigay ko sa iyo kasi kulang pa ito. Sa buhay mo nililigtas mo. At Lord, loobin mo, Lord. Kagaya ng mga karamihan na kapag bibigay ng malaki, Lord, loobin mo sa buhay ko, ganun din. Bilang pasasalamat ko sa iyo. Yan. Ikaw lang naman ang may kakayahan ng magbago niyan sa buhay mo. At magturo ng kabutihan na dapat kong gawin. Yan. Ipag-pray mo yun. Pero kung meron malindi naman, talagang ayaw na magbigay. Alam din ng Diyos yun. Hindi natin magdadaya ang Diyos. Ama, yung iinayang ka, hindi mo, bilgot ng ng milk tea mamaya eh, di ba? Ang kala mo milk tea? 80, 70, di ba mga ganun eh? May 5, take 1, di ba? Yung magbabawasan eh, di ba? Titipan yung nagiging yun. Alam din ang Diyos yun. Alam din. Kaya anong gagawin mo? Magbigay ka gamit ang Espiritu. Amen? Yan. Kaya siya sabi ni Pablo, maging totoo ka, maging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Mabuhay ka sa Espiritu. Kasi walang saysayang lahat kung hindi ka rin totoo sa buhay mo. Sa pananampalataya mo kay Kristo. Amen? Maghayag ka na lang ng totoo kasi ang Diyos, omniscient, makapangyarihan, omnipotent, omnipresent. Katabi mo siya dyan. Omniscient, nababasa niya yung isip mo. At hindi lang mo siya katabi nga, nasa puso mo nga yung banal na Espiritu, tinanggap mo siya eh. Kasi nasa kahit saan dako siya eh. At nasa puso mo siya. Kaya dapat, ang nagdidikta sa puso mo,
yung banal na espiritu. Kaya pag nagbigay ka talaga, the best. Pag nagbigay ka, maliit man ito pero the best. Malaki man ito pero the best. Okay? At may patutunguhan. Meron kang desirement sa puso mo. Alam mo kung ano kung bakit mo ito ginagawa. Yun yung banal na espiritu na nagtuturo sa atin. Amen? Pero yung pagka tayo ang nasunod, talagang walang yan. Ako ano lang. Meron nga akong kakilala, kung kilala nyo, yung dating nag-OJT dito na Bible School graduate, pag nagbigay yun, ayaw nun yung luma. Papapalit niya yun, lalo pag sinulian siya ng tindera ng luma. Ate, baka pwede palitan mo po ito. Gusto ko po yung medyo bago. Kahit wala kang bagong-bago, yung medyo bago naman. Kasi dahilan niya, pera ng Diyos yun. Kailangan bago. Tama naman. Tapos pag binigay niya, kailangan malutong. Nagbigay siya sa offering, malutong. Okay naman, walang problema ron. Kasi tinitignan naman ng Diyos yung puso ko. Walang masama sa ginagawa niya kasi yun yung pananampalataya niya. Sa iyo din naman. Kung yun yung pananampalataya mo, walang masama doon. Ang mahalaga, yung wagas na nararamdaman mo sa Diyos. Tama kung paano mo siya itinuturing sa buhay mo kagaya ni David. Kung luma o hindi yung hinandog mo, walang hindi mahalaga yun. Ang mahalaga yung nararamdaman mo. Lord, para sa iyo talaga to, ibibigay ko to sa iyo. Sa kanya naman, kung bago yung gusto niya, Lord, gusto ko bago. Kasi ikaw ay talagang karapat dapat bigyan ng bago. Okay yun. Pareho lang yun. Ang mahalaga, yung nararamdaman mo sa Diyos. Kaya okay din siya. Ibig ko lang sabihin doon, may mga ganong tao na kung manampalataya, matindi. Diba? Kaya gano'n. Kaya, nawa, tayo din naman, may ganong mga damdamin. Pero hindi ko sinabing pagpalit kayo ng bago, pag-loob. Hindi. Kahit yung bago, luma, inoperate nyo, ang mahalaga, meron kayong relasyon sa Diyos na talagang matibay at talagang totoo sa lahat ng pagkakataon ng paglilingkod na ginagawa niya. Amen? Ganun kasi siya eh. Meron siyang sarili niyang paraan ng kanyang relasyon sa Diyos. At ikaw din naman, may sarili kang paraan ng relasyon sa Diyos. At siya din naman, may sariling paraan ng relasyon sa Diyos. Ang mahalaga, totoo yun. Totoo yung paraan na yun. Amen? Naintindihan mo ba? Yan. Ganun. Hindi mahalaga kung Hudyo ka. Walang pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Alipin, malaya, lalaki, babae. O alipin, mahirap. Malaya, medyo may kaya-kaya, may mga may-ari, sila yung mga may kaya-kaya. Siyempre, nagbigay sila malalaki. Kalugod-lugod din sa Diyos, kung totoo yung relasyon nila. Yung alipin, pag nabigay maliliit, kalugod-lugod din sa Diyos, kung totoo yung kanilang relasyon sa Diyos. Yung mga Hudyo, kung totoo silang Hudyo. Yung mga Grego, kung totoo sila tumanggap kay Jesus, Hudyo rin sila na itinuturing ng Diyos. Tama? Alam din sila ni Abraham. Tama po ba? Yun ang ibig sabihin nun. Yung mga lalaki, kung totoo silang sumasampalataya sa Diyos, hindi sila kaiba ng babae. Isa lang sila sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Yun. Ang mahalaga, tunay yung ating pagkilala sa Diyos. At meron tayong talagang totoong relasyon sa Kanya. Yan, yun ang ibig sabihin ko. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At kung kayo kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Talagang tunay ang inyong relasyon sa Diyos, lahat tayo ay lahi ni Abraham. Amen? Yan, puri ng Diyos. Yan, tandaan natin yan sa ating mga buhay. Maging totoo ang ating pagkilala sa Diyos, sumampalataya tayo sa Diyos na hindi nakikita, at mamuhay tayo sa buhay spiritual. Amen? Kaya pahalagahan natin hindi ang spiritual. Palabigan natin ang mga salita ng Diyos, ang pagpunta sa church, ang pakikinig ng salita ng Diyos, pahalagahan natin. At isa buhay, isa gawa. Tandaan natin yan. Kasi yun, ang higit na dahilan para mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Magkakaroon ng konkretong relasyon sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan. Meron bang tanong sa ating mga nakalakay? Yan. Kautusan o pananampalataya? Ay kautusan, pagsunod sa kautusan, panahon, pananampalataya. Hindi tayo naliligtas sa kautusan, bagkus tayo ay napakawalang sala dahil sa pananampalataya. Sa
sa pamumuhay sa Espiritu, sa pananampalataya kay Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, namumuhay ka sa Espiritu. Tandaan natin yan. May tanong ba? Paano tayo nagiging isa ulit? Nagiging iglesia. Ano yung sabihin ng iglesia? Pamumuhay ulo si Kristo, tayo katawan. Katawan ni Kristo na siya ang ulo. Okay? Pinagbabaliwalitan ka. Kasi baka makituro yung really yun. Yun, walang simbahan doon. Hindi yun. Sekta yun. Okay? Really yun. Si Bible siya, may tinutukoy na personalidad. Si Jesus. Yung iglesia na dapat tayo. Mga tao, sa pagpapaliwanag, ang iglesia, mga individual na tao na ginawang ulo o mas mababaw na paliwanag, mga individual na tao na tinanggap si Jesus bilang Hari, Panginoon, at Diyos ng kanyang buhay. Mga tao na nakipag-isa kay Kristo, okay? Bilang ulo, at tayo naging parte ng katawan. At ano ang prueba ng mga taong naging iglesia o nakipag-isa kay Kristo? Pagbabago. Yan, pagbabago. Ayun yung number 1. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mong nakipag-isa kay Kristo ay isinang bagong nilala. Wala rin dating pagkatao. Subalit ito'y napalitan na bago. Kaya yung una. Kaya kapag ang isang tao sinabing Kristiyano siya, sabi ni Kristo, tingnan mo yung buhay. Kasi maraming tagapagturo ng panahon eh. O sige, tanggapin niyo yung mga tama, pero huwag niyo susundin yung mga hindi dapat. Tingnan niyo yung buhay nila. Kaya tayo rin naman gano'n. Hindi tayo perfecto, pero sasalamin yung pagiging Kristiyano natin. Kasi likas na nasa atin ang banal na Espiritu ni Kristo. Amin po ba? Magkakasala ka pa rin, oo, pero makikita pa rin yung pagiging anak mo ng Diyos. Kasi nasa iyo yung Espiritu. Amen? Yan. May tanong pa ba? Yan. Ako na yung tanong. Okay, ano ba? Sino yung mga totoong anak ni Abraham? Yung mga sumasampalataya kay Jesus. Sila yung tunay na mga anak ni Abraham. Kahit Israelita ka pa, kung hindi ka tunay na sumasampalataya sa Diyos, hindi ka anak ni Abraham. Kasi yung mga anak ni Abraham, mga Hudyo mga Israelita. Pero kung hindi ka naniniwala kay Jesus, hindi ka tunay na Hudyo na anak ni Abraham. Hindi ka tunay na anak ni Abraham. Yan. Kaya tayo mga hintil, nagiging anak na rin ni Abraham. Simula pa nung umpisa, sabi rito sa Galatians 3, hinayag na. Kay Abraham pa lang, hinayag na. Okay? Na pagpapalain. Anong katibayan? Pagpapalain. Yung anong version? Brother Joseph, pagpapalain ng mga bansa. Hindi pala alam. 6 yun, no? Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito siya, itinuring ng Diyos sa taong matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito mangyari ay pinahayag na ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham sa pamamagitan ng pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Okay? Tama. Kasi kay Abraham galing lahat ng mga bansa. Okay? At dahil doon, sabi doon sa pangako pagpapalain ang lahat ng mga bansa dahil kay Abraham. Kaya kasama tayo doon na pagpapalain. At dahil yun, sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya lang, kahit na sakwa doon sa mga bansa ngayon, kung hindi ka naman sumasampalataya sa Diyos, hindi ka pa rin anak ni Abraham. Kasi sabi ron, yung mga sumasampalataya lang sa Diyos. Kaya kahit mga Hudyo pa kayo, na totoo, mga Israelita, kung hindi ka sumampalataya sa Diyos, hindi ka pa rin anak ni Abraham. At sa atin naman, kahit sinabing pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham lahat ng bansa, kung kasama ka sa mga bansang pinagpaalan ng Diyos, kung hindi ka naman personal na sumampalataya kay Jesus, ikaw, hindi ka pa rin kabilang doon. Tama? Yun yung dapat natin malaman. Kaya dapat personal, sumasampalataya tayo sa Diyos upang mabilang sa angkan ni Abraham. Amen po ba? Tama po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Hindi lang
sabihin at malaman namin, Lord, salamat. Marami kami natutunan at nawa. Patuloy mo kami turuan, Panginoon. Kaya, Lord, gawin mo kami mga taong nananabik, Panginoon, sa iyong salita na makita, mabasa, marinig, Panginoon. Gawin mo kami uhaw sa lahat ng pagkakataon sa iyong kabutihan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, tayo pag-apin na mag-CR bago tayo magsimula sa ating pagpupuri sa Diyos. Amen. Wala, puno na po.